For giving, beloved brother Joshua Ignacio. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Puri't pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nag-bless po sa ating beloved preacher, Kuya Jojo Abad. At sa makalangit na awitin handog sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maminamahal, tunay na sa tuwing ating pong nararamdaman ng presensya ng ating dakilang Diyos, tunay maminamahal, lupa man ay langit na rin. Amen? At kung magsabing Amen, lahat po ng mga pinagpalang Kristiyano magsabing Praise the Lord. Isang malakas at buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? But before anything else po, mga minamahal, the highest praise, glory, honor, majesty, thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. And I want to give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, together with his beloved wife, our beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear. We miss you and we love you all so much po, our beloved parents in the Lord. And also, as we would like to extend our warmest greetings and respect to their beloved children, grandchildren, great-grandchildren, and even to their beloved children-in-laws, and to the whole blessed Almeda family po na pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. We love you all so much po, all the way from Zamboanga Peninsula, brethren. And also, as I would like to acknowledge the presence of our beloved pastoral workers, beloved preachers, beloved part-time preachers, beloved prayer warriors, beloved JMCIM band, beloved choir members, and to all of you po, mga minamahal, maging sa ating pong mga beloved live webcast viewers watching around the globe sa mga pagilupalop ng daigdig, aming mga minamahal at iniibig na mga kababayan, to our beloved fellow countrymen, magmula po sa Luzon, Visayas at Mindanao, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat, mga minamahal. Maging sa ating kapitbahay, sana po nakaabot ang ating tinig at maging sa ating beloved elders of the church, maging sa ating mga minamahal na mga baguhan, bisita kung meron man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Muli, aking pinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay nauuko lamang sa ating dakila at mapagpalang Diyos na buhay. Y otra vez, Tadaleo Alto Mas Saludo, Gloria, honor y el alabanza con el di aton Diyos, poderoso, Señor Jesucristo. Minsanan pa, mga minamahal, dala kita palakpak con el di aton bibo y poderoso Diyos. Amen? Talagang napakaganda po, mga minamahal, ng awiting inalay ng ating mga awit, mga minamahal. Talagang if ating pong bubulay-bulayin, mga minamahal, I wouldn't trade you for silver or gold, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Wala pong katumbas ang ating dakilang Diyos. Amen? Maging mga minamahal sa Biblia, maging mga alagad na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang sabi po nila, mga minamahal, mga apostol na ating dakilang Diyos, marahil, ginto, pilak, salapi, wala kami. Ngunit kung ano ang nasa sa amin, ang siyang aming ibinibigay naman sa inyo. Kaya po para sa mga minamahal naming mga bisita, baguhan, mga minamahal na hindi pa po nakakaunawa sa bahagi pong ito. Ang bahagi pong ito, mga minamahal, ito po'y exhortation for giving. Amen? Marahil, mga minamahal, kayo po'y exempted pa, mga minamahal, sa panahon ngayon, mga minamahal, sapagkat kinakailangan po nating alamin ng husto, mga minamahal, ang bagay po na ito upang tayo po'y pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi po sa Biblia, mga minamahal, praise the Lord. Every man according as his purpose in his heart, so let him give grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen? Everybody say amen. Magbigay ang bawat isa sa inyo sa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag magbigay ng mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen? Tayo po ba'y nagbibigay ng masaya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Mga minamahal, that everything that we possess,
lahat po ng ating pagmamay-ari, mga minamahal, ang may kabahagi po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa tuwing tayo po'y nagbibigay sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kinakailangan ito po'y hindi babag sa ating mga kalooban. Ito po'y hindi labag sa ating mga puso, mga minamahal, sapagkat sa Biblia, ang itinuturo po at pinapaalala po sa atin, mga minamahal, ay hindi po, mga minamahal, we are not obligated, but we are encouraged, mga minamahal. Magkaiba po, mga minamahal, ang obligasyon at magkaiba po, mga minamahal, ang sinasabi po sa Biblia na God is encouraging us, mga minamahal, upang magbigay sa gawain natin pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi po, mga minamahal, give and it will be given unto you, pressed down, shaken together. Sa tuwing tayo po pala, mga minamahal, ay nagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, we honor, mga minamahal, we honor God na siya po, mga minamahal, ang source of everything, mga minamahal. Amen? Magsabing amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, He is the source of the blessings, mga minamahal. Kung nais po natin ng pagpapala, mga minamahal, tumungo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ano po ang sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus? Mga minamahal, ayon po sa aklat ng Malakay, sabi po, mga minamahal, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out the blessings, that there shall not be room enough to receive it. Amen? Ito po italastas natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sa tuwing tayo po pala ay nagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, lahat po ng dungawan sa langit, mga minamahal, ay bubuksan po natin pinakamamahal na Panginoong Jesus upang ibuhos sa atin ng pagpapala. Amen? Sa lahat po ng mga Kristiyanong matapat, mga minamahal, hindi lamang sa pagbibigay, maging sa paglilingkod, ikaw ay tapat, mga minamahal, ikaw ay tiyak na bagay, pagpapalain natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Now, mga minamahal, we are just a steward, mga minamahal. Kung atin na po, mga minamahal, hawak ang pagpapala natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung dati-rati, mga minamahal, tayo po'y ay naglalakad lamang, mga minamahal, even 2 wheels lang ang ating mga sinasakyan. Ngayon, mga minamahal, ginawa ng 4 wheels natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po'y steward lamang, mga minamahal, sa pagpapala na pinagkaloob natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po'y pinagpala financially, mga minamahal. Remember, mga minamahal, always remember na hindi po natin pag-aari yan, mga minamahal. Hubad po tayo, mga minamahal, pumarito sa daigdig, at hubad din po tayo, mga minamahal, aalis sa mundong ibabaw. Amen? Kaya po, mga minamahal, kung ano po ang ating pagmamay-ari natin, mga minamahal, lahat po ng yan, mga minamahal, ay may kabahagi po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Halimbawa, kung tayo po'y nagnenegosyo, mga minamahal, amen, ang bili natin pinakamamahal na Panginoong Kristo, o tanging hinihingi na ating dakilang Diyos, is 10%, mga minamahal. Only 10% of our income, mga minamahal, yan ay pag-aari natin pinakamamahal na Panginoong Kristo. At sa magitan po, mga minamahal, ng ating pagkakaloob at ating pagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ating pong ibinibigay sa banal na iglesia, mga minamahal. Sa tuwing tayo nagbibigay, mga minamahal, sa banal na iglesia natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, it doesn't mean, mga minamahal, na ating pong pinagpapayaman ang iglesia nating dakilang Diyos. No, mga minamahal. It's a big no, mga minamahal, na kung ating pong isipin na sinasamsam lang ng mga pastoral workers ang ating ibinibigay. No, mga minamahal. Ang ibinibigay po natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ito po ibinabalik po, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kapwa, kababayan. Katulad po dati natin, mga minamahal, dati-rate, tayo po hindi natin kilala ang banal na iglesyang ito, mga minamahal. Ngunit, sa pamamagitan po ng pagtatapat ng mga naunang mga kapatiran, tayo po'y naabot ng salita na ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Lahat po tayo magsabing, praise the Lord. Katulad po ng ating mga minamahal na mga baguhan na sa ating pong harapan, mga minamahal, hindi po nila maririnig
mga minamahal, ang good tidings. Hindi po nila maririnig ang salita natin pinakamamahal na Panginoon Jesus kung wala pong mga kapatiran sa Sambuanga na nagtatapat, mga minamahal, upang sila, mga minamahal, ay maabot ng salita natin pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi lamang, mga minamahal, sapat na sila po'y nakarinig lamang ng ebanghelyo nating dakilang Diyos, mga minamahal, ngayon. Isa sa mga pinapasalamatan natin, mga minamahal, sila po'y naging bunga ng ating pagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po sa Biblia, isa o dalawa ang ating mailapit natin sa paanan nating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Millions of angels, mga minamahal, are rejoicing. Amen? Nagagalak po ba tayo, mga minamahal, katulad ng paggagalak ng mga anghel nating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Kaya po, mga minamahal, we are all encouraged, mga minamahal, na maging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi lamang, mga minamahal, upang tayo pagpalain, ngunit, mga minamahal, tayo po'y nagbibigay sa ating dakilang Diyos. It is also our protection, mga minamahal. Amen? Sabi po sa Biblia, hindi po salot ang darating sa ating mga buhay. Amen? Kung tayo po'y nagtatapat sa ating dakilang Diyos, tayo po'y pag-iingatan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Anumang sakuna, anumang delubyo, anumang aksidente, mga minamahal, nariyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Kaya always remember, mga minamahal, na ang pagbibigay ay hindi lamang susi ng pagpapala, mga minamahal. It is also, mga minamahal, to keep us grounded. Amen? Upang tayo po hindi magtiwala sa ating sarili, mga minamahal. Tayo po nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat sa ganang tao, mga minamahal, tayo po mahina, tayo po weak, mga minamahal. Ang ating tanging, ang malakas, mga minamahal, tanging ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At mangyari po lamang, mga minamahal, na kung tayo po nagbibigay sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, meron pong standard, mga minamahal, tinuro nating beloved parents in the Lord. Kung tayo po magbibigay, mga minamahal, ang 10%, yan po ay pinagkakaloob natin sa ating dakilang Diyos. Tithes alone lamang yan, mga minamahal. Ngunit, kung nais po natin na tayo po'y makapaghandog sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tumbasan po natin another 10%, equivalent po, mga minamahal, ng 20%. Ngunit, kung tayo po'y lubos na umiibig sa ating dakilang Diyos, kung tayo po'y kung naranasan po natin, mga minamahal, ang kapangyarihan natin pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating mga buhay, binago natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang ating mga karamdaman ay pinagaling nating dakilang Diyos, mga minamahal, maaari po nating dagdagan ang ating ipagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. It is, mga minamahal, just to show God, mga minamahal, kung paano po tayo nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Just like what I have said, mga minamahal, all that we give, mga minamahal, sa gawain nating dakilang Diyos, ito po'y binabalik sa ating mga kapwa kababayan, mga minamahal, na hindi pa po nakarinig ng salita natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po, mga minamahal, hindi po namin alam o hindi ko po alam, mga minamahal, ang inyong mga pinagkakakitaan. Tanging kayo lamang po at ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang nakakaalam. Kaya magtapat po tayo sa pinakamamahal na Panginoon Jesus upang lahat po ng mga kapatiran dito po sa dako ng Sambuanga, tayo po ay sama-samang pagpalain nating dakilang Diyos. Kaya po, mga minamahal, at atin na pong binibigyan ng buong pagkakataon, ating pong beloved preacher, beloved Kuya Ricardo Arong, sa panalangin sa pagbibigay. Praise the Lord. Mapagpalang ang Diyos na magparihan sa lahat. Diyos ng may likha ng langit at lupa. Sa una pa rin dalangin, Pastor Vinces, will to stalan. Beloved children, hallelujah. Pinakamamahal na Panginoon, hiniling po namin patuloy pagpalain namin mga kapatid sa suporta sa iyong banal ubasan sa pamamagitan ka ng tithes and love offering. Pagpalain makatrabaho ng gusto taniman, mahayupan, mapalisdaan, at ang lahat ng kanilang tinatangkilik, pagpalain mo sila. At ang aming mga kapatid gusto magbigay sa kawalan, pagpalain, bigyan mo rin pagkakitaan upang sa sunod na may gawain sila po pagkaloob sa iyong banal ubasan. Pagpalain mo kami mula physical, financial, spiritual na mga pagpapala. At hinihiling po namin ang pagsamang darungan sa langit at ibuhos mo ang iyong mga pagpapala na halos wala ng silid na sapat na kalalagyan. Ito po ay sikliglig at umaapaw. Samot dalangin sa pangalan ni Kristo namin, Panginoon. More than I could hope or dream of, you put a quiver in me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world.
Kristo. Kaya po mga minamahal at ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila at pagpaparangal ay nauko lamang sa ating dakila at mapagpalang Diyos na buhay. Todo gloria y alabanza ng ating Diyos, poderoso Señor Jesucristo. Tayo po'y pansamantalang tumayo, mga minamahal, upang sa pagbigay galang sa banal na salita natin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito po'y dadalhin natin beloved preacher, Kuya Jojo Abad. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless Brother and Brother Joshua Ignacio. Minamahal tayo pong natin manalangin sa oras na ito. Pagpalain tayo ng ating dikilang Diyos. Let us pray. Mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis, at mapagpala mo ang pangalang Kristo Jesus. Mahal na Panginoon, magandang hapon po sa iyo. Kami nagpupurit, nagluluwalhati, nagpapasalamat sa iyong pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong matamis na presensya. Aming damang-dama ang iyong pag-ibig. Damang-dama namin na ikaw ay kasama namin, mahal na Panginoon, sa oras na ito. Hindi ka man namin nakikita, ngunit sapat na po para sa amin ang maramdaman ang iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal. Aming dalangin sa oras na ito sa aming pag-aaral, pagkinig ng iyong mga banal na salita, sa pagkain ng aming kaluluwa. Buksan mo ang aming puso, ang aming mga pangunawa, maging abang lingkod sa ganang akin. Wala po akong magagawa, Panginoon. Anoint the words of God, put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor in the mighty name of Jesus. Sama-sama namin sinasaway ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, gawat na lang ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, cast na out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga kinaupuan, minamahal. At tayo po'y didako sa pag-aaral ng salita ng ating dikilang Diyos. At first and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And we give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord. Beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will D. Estrada Almeda, and the prophet of our loving God, the man of God, and also beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Love also and respect to the beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo, at manugang ng ating kagalang-galang na pastor. At ganoon din naman po, mga minamahal sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatiran na narito sa dakong ito. Mga minamahal ko, magandang hapon na po. At sa lahat ng mga bisita, welcome sa gawain ng ating mahal na po under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganoon din naman po, mga minamahal sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating dikiling Diyos, beloved co-workers, beloved co-preachers, mga minamahal, ay magandang hapon na po sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Mga minimal, pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At salamat sa pag-iingat, proteksyon ng ating mahal na Panginoon sa inyo pong lahat. Mga minamahal, kumusta na po kayo? Naway kayo po'y nasa mabuting kalagayan, taglay ang pagpapala, taglay ang biyaya, taglay ang kagalakan, kapayapaan na bunga ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Salamat sa pag-iingat ng ating dikilang Diyos mula po sa inyong mga sariling tahanan. Kayo po ay payapat ligtas na nakarating sa lugar na ito upang sama-sama tayong magpasalamat, mga minamahal, sa mga pagpapala na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, tunay na hindi po natin kinakalimutan ang ating mga tungkulin, mga minamahal, bilang mga tinawag, bilang mga pinili ng ating mahal na Panginoon. At ito po isang napakalaking pribilehiyo at oportunidad para sa atin na ating nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, ihanda po natin. Tayo pinida ko sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ating pong ihanda ang ating pong mga minamahal, mga Biblia, ating ballpen at papel. Ano tigit sa lahat, ihanda natin ang ating mga sarili. Amen. Sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the subject, how to avoid spiritual depleted. How to avoid spiritual depleted. Paano po natin maiiwasan, mga minamahal ko, yung
spiritual na pagkatuyo o pagkaubos, mga minamahal. Sapagkat minsan, bilang Kristiyano, nagugulat na lang tayo, mga minamahal, tayo po ay lumong-lumo na sa paglilingkod. Tayo po ay hinang-hina na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po nagaganap o hindi nangyayari ang ganyang uri ng karanasan bilang isang mananampalataya nang walang dahilan. Amen? Hindi nangyayari yung spiritual deflated mga minamahal sa buhay natin nang walang dahilan. Palagi pong merong dahilan. Bakit tayo nanghina? Bakit tayo nanlulumo? Bakit tayo nanlalamig? Bakit natin nararamdaman ang spiritual na pagkatuyo? Spiritual na pagkaubos sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So ang sabi rito, depleted is when we feel spiritual exhausted. That is spiritual drain or spiritual empty. Kapag nararamdaman natin yung sobrang pagod na tayo sa spiritual, mga minamahal. Kaya nga po sabi ng banal na Biblia, the joy of the Lord is our strength. Amen? Ang kagalakan ng ating Panginoon, ang siyang ating kalakasan. So doon nagmumula ang ating spiritual na kalakasan sa kagalakan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kaya nga po mga minamahal sa ating pong buhay, pinagsusumikapan natin na tayo po'y makapagbigay lugod sa Panginoon. Pinagsusumikapan natin na tayo po'y makapagbigay luwalhati sa ating mahal sa abot ng ating makakaya upang pagkaluban tayo ng ating mahal na Panginoon ng kalakasan sapagkat ang kalakasan na galing sa ating mahal na Panginoon, yun ang ating mga minamahal sandata to sustain serving the Lord hanggang sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. So in our own we are weak but God is strong. Sabi ng Bible na Apostle Paul, we can do all things through Christ who strengthens us. Magagawa po natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So i-admit natin na in our own we are weak. Hindi po natin pwedeng sabihin na malakas tayo, matibay tayo, matatag tayo. Sapagkat sabi ng Biblia, ang sino mang nagsasabing siya'y matibay, ang sino mang nagsasabi na siya'y matatag, mag-ingat dahil baka bukas siya naman ang mabuwal. Ay hindi natin pwedeng sabihin na matibay tayo, matatag tayo, mga minamahal. We are weak. Amen? But God is strong. Ibig sabihin, yung kalakasan natin, para tayo po'y makapag-sustain sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ito'y galing sa ating dakilang Diyos. As long na tayo po'y gumaganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, nagagalak ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag palagi tayong dumadalo sa gawain ng Panginoon, nagagalak ang Diyos. Kapag palagi tayong nagpupuri, mga minamahal, hindi lamang dito sa ating chapel, kahit sa ating mga sariling tahanan, meron tayong isang oras na puri sa umaga, isang oras na puri sa hapon, nagagalak ang ating mahal na Panginoon. Kapag lumalakad tayo na may kabanalan, mga minamahal, iniingatan ang ating sarili, saan man tayo pumaroon, iniingatan natin ang ating sarili na hindi tayo magkasala, nagagalak ang ating mahal na Panginoon. At sa tuwing nagagalak, ang ating dakilang Diyos, sinusustain ng Panginoon ang panibagong kalakasang spiritual. At ito'y kailangan natin para makapagpatuloy tayo. Kailangan natin ng spiritual na kalakasan galing sa ating mahal na Panginoon to overcome, to conquer the wiles of the devil. Para mapagtagumpayan natin ang anumang gawa ng kaaway sa buhay natin. Amen. Amen. Sapagkat hindi po tumitigil ang kaaway na gumawa ng mga bagay na ikasisira ng ating pananampalataya upang tayo po'y ma-discourage sa paglilingkod, tumalikod sa paglilingkod, bumitaw sa paglilingkod, huminto sa paglilingkod, umayaw sa paglilingkod, upang ating kaluluwa ay kanyang maging pag-aari. Yun po ang ginagawa ng kaaway. Hindi po siya nagpapahinga 24/7. Busy si Satanas, mga minamahal, upang tayo po ay i-discourage sa paglilingkod. Dahil tuwang-tuwa siya. Kapag mayroong nagbabackslide, tuwang-tuwa si Satanas. Kapag mayroong tumatalikod, tuwang-tuwa si Satanas. Kapag mayroong umaayaw, humihinto sa paglilingkod, galak na galak, mga minamalang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman, kung tayo po'y nagkukrusada at nakakaakay tayo ng mga minamahal, ilang-ilang daan, tayo po'y nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus, ang ating mahal na Panginoon ay galak na galak, galit na galit naman ang kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya,
Ang sabi rito, mga minamahal, kailangan ay maging aware tayo sa ganitong uri ng pakiramdam. Ibig sabihin, kailangan bantayan natin ang ating sarili. Dahil we need to avoid spiritual depleted. Kailangan nating, mga minamahal, maiwasan yung tinatawag na panlalamig, yung pagkaubos sa spiritual, mga minamahal, sapagkat, mga minamahal, kailangan po natin palaging mapuno. Sabi ng Bible, magpakapuno kayo ng banal na espiritu. Amen? Huwag kayong maglasing ng mga alak na makakalasing. Bagkus kayo'y magpakapuno ng espiritu ng ating mahal na Panginoon. Yan lang po ang natatanging katiyakan upang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, tiyak ang langit, tiyak ang buhay na walang hanggang kapag tayo po ay puno palagi ng espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sa Bible, meron pong parable ang ating mahal na Panginoon regarding po sa 10 virgins. 5 of them, they are full. And then, the other 5, mga minamahal, they are wise. Ang 5 sa kanila ay mga mangmang. Ang 5 sa kanila ay matatalinong birhen. Bakit po tinawag na matatalinong birhen yung 5? Dahil yung matatalinong birhen, ang kanila pong ginagawa ay naghihintay sila na dumating yung groom, mga minamahal, yung lalaking ikakasal sa kanila. So kailangan nilang maghintay. Parang tayo, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, tayo po ang bride. Everybody should praise the Lord. Tayo po ay bride, ang ating mahal na Panginoon, siya ang groom. Tayo po ay naghihintay sa ating groom. Kagaya po ng 10 virgins sa parable sa Biblia. Sila po ay naghihintay sa pagdating ng kanilang groom. Yung 5 sa kanila tinawag na wise virgin. Bakit po? Sila po ay nagdala ng kanilang ilawan na puno ng langis. Ilawan na puno ng langis. Dahil anong silbi ng ilawan kung walang langis? Say amen. Bakit kailangan ng langis? Upang umilaw ng maayos na pag-ilaw at magbigay liwanag, mga minamahal, sa paligid. So importante ang langis, importante ang ilawan, importante ang ilaw. Kaya lang sila po ay naging matalino dahil nagdala sila ng reserba. Amen. Just in case na madelay ang pagdating ng groom, meron pa rin silang reserbang langis. Yun pong pagkakaiba. Meron silang dalang reserba na langis. Yung 5 full virgins, meron silang dalang ilawan, merong langis, pero wala silang dalang reserba. Amen. So importante yung reserba. Parang bibiyahe ka ng sasakyan. Kapag wala kang reserbang gulong, in case na maplatan ka, nahirapan ka. Ganon din sa paglilingkod. Kailangan hindi lang tayo puno. Amen? Kailangan marami tayong reserba. Praise the Lord. Hindi ka na nga puno, wala ka pang reserba, saan ka pupulutin? Amen. Diba? Hindi ka na nga puno. Dahil yun po ang required as a believers. Magpakapuno. Be filled with the Holy Spirit. Magpakapuno kayo. Manggagawa ka, kailangan magpakapuno ka ng Holy Spirit. Manunugtog ka, kailangan magpakapuno ka ng Holy Spirit. Mag-aawit ka, kailangan magpakapuno ka ng Holy Spirit. Ikaw ay ordinaryong kapatiran. Kailangan mong magpakapuno ng Holy Spirit. Because Holy Spirit, that is the assurance of our salvation. Yan ang katiyakan na tayo ligtas. Kapag wala kang Holy Spirit, hindi ka puspos, puno ng Holy Spirit, kapatid, malaking questionable ang iyong kaligtasan. Kaya hindi lang pagkapuno ang ating desire. Ang gusto natin ay magkaroon pa tayo ng reserba just in case. Kagaya ngayon, mga minamahal, nadidelay ang pagdating ng ating mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Iniisip ng Panginoon ang kaligtasan ng iba. Hindi lang ang iyong kaligtasan, iniisip ng Panginoon ang kaligtasan ng iba. Sabi ng Bible, the goodness of the Lord leadeth thee to repentance. Yung kabaitan, pagiging mabuti ng Panginoon, ang siyang nagbibigay ng pagkakataon upang sila'y maligtas, mga minamahal. Dahil kung ang Panginoon ay masamang Diyos,
Mga minamahal, dapat sana'y matagal na siyang bumalik. Pero bakit nadidelay ang pagdating ng Panginoon? Iniisip niya ang kaligtasan ng tatay mo. Iniisip niya ang kaligtasan ng nanay mo. Iniisip niya yung kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay na hindi pa natin naakay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Just imagine, kung ang Panginoon bumalik year 2000, marami sa atin ang hindi maligtas. Dahil hindi pa tayo nakakilala year 2000. Ang iba sa atin year 2005. 2015, 2010. Ang iba sa atin, nakilala natin ng Panginoon year 2025 na. Kaya, the goodness of the Lord leadeth thee to repentance. Habag awa ng Panginoon. Kaya, yung kanyang pagbabalik, instead na dapat sana ibabalik ng Panginoon, nadidelay ang pagdating ng Panginoon. So, ganoon na nangyari. Yung 5 full virgins, meron silang ilawan, puno ng langis. Ang naging problema, na-delay yung pagdating ng groom. Nalangan ba? Amen. Dahil na-delay yung pagdating ng groom, naubos yung langis ng 5 full virgins. Ganon din yung mga minamahal, 5 wise virgins. Ang mainam lang, nung maubos yung langis ng 5 wise virgins, meron silang reserba. Yung 5 false virgins, mga minamahal, naubos yung kanilang langis. Ang ginawa ng 5 mangmang na birhen, lumapit, mga minamahal, doon sa 5 pantas na birhen. Humingi ng langis. Amen? Ang sabi ng 5 pantas, huwag kayong humingi sa amin. Dahil kung bibigyan namin kayo, paano kung maubusan din kami? Pumunta kayo sa tindahan, bumili kayo ng langis doon. Ang ginawa ng 5 mangmang na birhen, lumabas ng gate, bumili ng langis sa tindahan. Ang problema, kung kailan sila lumabas, kasapa dumating yung kanilang groom. Nagkasalisi. Minsan ganon. Kung kailan mainit ka, hindi pa darating ang Panginoon. Kung kailan tuloy nanlalamig ka, kasasya darating. Amen. So kailangan natin ng sustainability. Kailangan natin ng persistence, perseverance. Kailangan natin yung haba ng pasensya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung dumating yung groom, yung nakapasok lang doon sa pintuan, yung 5 matatalinong dalaga dahil meron silang reserba. So mahirap maubusan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kailangan natin palaging mapuno ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya ating pinag-aaralan ngayon, how to avoid spiritual depleted, mga minamahal. Paano natin may iwasan yung spiritual na pagkaubos, yung spiritual na pagkasaid, mga minamahal, dahil mahirap maramdaman yung presensya ng mahal na Panginoon kapag ubos ka na spiritually. Amen? Na kahit anong pagsusumikap mo, hindi mo maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon dahil drain ka na empty ka na, deflated ka masyado, mga minamahal. Kaya't mahirap para sa iyo ang maramdaman ang presensya ng Panginoon. Pero kung puno ang iyong puso ng presensya ng ating mahal na Panginoon, ilang kanta pa lang, papatak na ang iyong luha, mga minamahal, sa kagalakan, bunga ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Yung iba nating kapatiran, matatapos na lang ang gawain, ni isang patak ng luha. Walang pumapatak, mga minamahal. Pawis tuloy meron, pero luha wala. So napakahalaga po nun, mga minamahal, na tayo po'y iiyak sa ating pagsamba. Dahil sa tuwing tayo iiyak sa ating pagsamba, yung mga luha natin yun ang bumabasa sa ating tigang na mga puso. Amen. Pag mabasa ng iyong luha ang iyong tigang na puso, mararamdaman mo, mga minamahal, yung maaliwalas, mga minamahal, na paglilingkod. Maramdaman mo yung kagalakan, maramdaman mo yung kapayapaan. Napakasaya, mga minamahal, hindi matumbasan na kagalakan at kapayapaan ang iyong nadarama sa tuwing nararamdaman mo ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Unahin po natin, mga minamahal, ano po ang ating kailangan gawin to avoid spiritual depleted. Ang sabi rito, dapat maging aware tayo kung sa ganitong uri ng pakiramdam. Huwag natin ibaliwala dahil baka biglang dumating ang ating mahal na Panginoon at tayo po ay nasa mga minamahal pagkatuyo. Tayo po ay nasa pagkaubos o pagkasaid, mga minamahal, sa mga spiritual na pakiramdam. Maaaring tayo po ay maiwan sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Number 1, mga minamahal, surround yourself with God's people. Ito po yung pinakamainam. Na sa buhay natin ay napapalibutan tayo ng mga tao ng Diyos. Amen?
yung mga tao ng Diyos, nasa kanila po, mga minamahal, yung source ng positive energy. Amen? Sila po yung ginagamit, kinakasangkapan ng ating mahal na Panginoon to strengthen us, para palakasin tayo, i-comfort tayo, i-advise tayo regarding po sa mga spiritual na mga advice, mga minamahal. Ang sabi ng Proverbs chapter 11, verse 14, kindly, pakibasa po natin ang talatang ito. Amen. From the book of Proverbs, chapter 11, verse 14. Amen. Where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Amen. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, kabalata po ay 11, talata po ay 14. Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Amen. Amen. But in the multitude of counsel, there is safety. Sabi ng ating binasa, where no counsel is, the people will fall. Kapag walang mainam na payo, amen? Kaya nga even kings, kahit po yung mga ambasador, kahit po yung mga presidente, sila po ay humahanap ng mabubuting mga tagapayo. Dahil kapag walang tagapayo, sabi ng Biblia, ang tao ay mawawasak, mga minamahal. Importante po yung mga spiritual advice. And the great counsel of all counsel is the counsel of the Lord. Say amen. Say amen. The perfect and the great counsel is the counsel of the Lord. Yan po yung pinakamainam na counsel of all counsel. Maraming counsel, maraming counselor, mga minamahal, pero iba ang counsel kapag salita ng Panginoon ang siyang ikina-counsel sa atin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Where no counsel is, the people will fall. But in multitude, sa maraming tagapayo, there is safety. Amen? There is safety. Spiritually, there is safety. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, ang sabi rito, when you fill your life with God's Word and surround yourself with people who speak hope and encouragement into yourself, you experience a healthy spiritual life. Maranasan po natin yung spiritual healthy life, mga minamahal, yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon na iisa lang ang focus mo, iisa lang ang goal mo, mga minamahal, ang maging worthy sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang pinakamainam na focus, pinakamainam na goal sa ating paglilingkod, na ating pong pakaasamin palagi, oras-oras, araw-araw, minuminuto, na tayo po'y maging karapat dapat palagi sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya when you fill your life with God's Word, and ang sabi rito, surround yourself with people of God. Ating pong libutan ang ating sarili, punuin ang ating puso ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, at hayaan nating mapalibutan tayo ng mga tao, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Those people that speak hope, those people that speak encouragement into your life, you experience a healthy and a spiritual life. Yung mga taong, mga minamahal, kapag tayo nanghihina, yung mga advice natin, ina-advise nila sa atin ay spiritual, magpakalakas, manatili, magpakatatag, umasa, magtiwala, manalig, manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. That is words of wisdom. Amen? Tayo po ay ina-advise, mga minamahal, ng kalakasan, ng pag-asa, manatiling naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya once your life are surrounded of God's people, the advice, mga minamahal, na ina-advise sa iyo ay palaging spiritual. Ang sabi rito, avoid from the people who talk about gossip, mga minamahal. Sabi rito, they intoxicated your life. Avoid people who talk about gossip. Kailangan lumayo tayo. Amen? Dahil hindi po yan makakatulong. Kapag ang kinikwento sa atin ay makakasira sa ating kapwa, kapag ang kinikwento sa atin ay makakasira sa ating kapatid, kapag ang sinasabi sa atin ay makakasira sa ating mga kapwa, mananampalataya, avoid, mga those people who talk about gossip. Amen? Hindi po yun, mga minamahal, hindi po tayo makakabenepisyo sa ganong mga uri ng kwento, sa ganong uri ng mga salita. Layuan mo ang tao na yan, sapagkat ang tawag po sa kanila ay mga toxic people. They intoxicated your life. Lalasunin nila
mga minamahal, ang isip mo, lalasunin nila ang puso mo, mga minamahal, hanggang dumating ang point na ikaw ay manghina, magugulat ka, manlulupaypay ka na, magugulat ka, nanlalamig ka na, magugulat ka, said ka na ubus ka na, mga minamahal. Dahil yung kanila pong sinasabi, yung kanilang binabanggit, ay nakakalason, mga minamahal, sa iyong pananampalataya. Kaya avoid people, those who talk about gossip. Amen? Lumayo ka, mga minamahal. Kung katabi mo siya, lipat ka ng upuan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung ang sinasabi niya ay Word of God, ang sinasabi niya ay makapagbibigay lakas, tatag sa iyong pananampalataya, huwag kang hihiwalay sa kanyang tabi, mga minamahal. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, the multitude of counselor, there is safety. Meron pong katiyakan. Ang pangalawa, mga minamahal, 2 Corinthians chapter 1 verse 4, ang sabi po rito, believe that God will turn your pain into great joy. Panampalatayanan mo, paniwalaan mo, mga minamahal, na ang iyong mga minamahal sakit na nararanasan, experience pain, ang sakit na iyong nararanasan ay kayang gawin ng mahal na Panginoon ng isang mga minamahal higit na kaligayahan. Basahin natin 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Amen. Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga ikalawang Korinto, kabanata 1, talata po ay 4, na siyang umaalyo sa atin sa lahat ng kapigatian upang ating maalyo ang nasa anumang kapigatian sa pamagitan ng pag-alyo sa inaalyo din sa atin ng Diyos. Amen. Hindi. Praise the Lord. Akin na 2 Corinto, na kapitulo 1, versikulo 4, tabla. Ele dale consuelo kanamon, na todo di amon magasuprimiento para kami tamin ay pwede dale consuelo con otros na di ila mga suprimiento por medio del consuelo que kami mismo recibí con el Dios. Praise the Lord. Amen. Ang sabi rito, mga minamahal, believe that God will turn your pain into great joy. Dapat po nating paniwalaan na may kapangyarihan ang ating mahal na Panginoon. Anumang sakit na iyong nadarama, dahil bilang Kristiyano, mga minamahal, hindi po yun maiwasan na makaramdam tayo ng pain, makaramdam tayo ng sorrow, ma-experience po natin yung mga difficulties in life, yung mga hardship sa buhay. Hindi po yun katakataka, mga minamahal, sapagkat sabi ng Biblia, there is no servant greater than his master. Wala pong alipin na higit sa kanyang Panginoon. Ang ating dakilang Diyos, in His time, mga minamahal, na-experience niya yung mga terrible pain, terrible sorrows, na-experience niya yung hirap, mga minamahal, sa buhay. Amen? So tayo po ay alipin ang Panginoon, siya ang ating Panginoon. Kung naranasan ng Panginoon yung pain, naranasan yung sorrow, naranasan yung hardship sa buhay, naranasan yung difficulties sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tayo po'y pinagpala, mga minamahal, sapagkat tayo po'y totoong anak ng ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. One of the paradox of Christianity is that God uses our pain for our own good, mga minamahal. Ito po'y paniniwala ng mga mananampalataya at ito po'y nangyayari sa ating mga buhay na yung mga sakit na ating pinagdadaanan, yung hirap na ating pinagdadaanan ay kinakasangkapan ng mahal na Panginoon para sa iyo at para sa aking ikabubuti. May purpose pala ang ating mahal na Panginoon. Amen? May purpose pala yung sorrow. May purpose pala yung sakit na ating nararamdaman. May purpose pala yung hirap na ating na-experience. Amen. Meron palang layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pala, mga minamahal, pinahintulot ng Panginoon na maranasan mo anumang hirap, anumang sakit para ibagsak ka. Hindi yan ipinahintulot ng mahal na Panginoon para mawala ka sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ipinahintulot po ng Panginoon yung hirap, yung sakit sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. It is for our own good. Ito po'y para sa ating ikabubuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga mighty men sa Bible, before they become mighty, nakaranas po sila, mga minamahal, ng terrible na mga hardship, mga minamahal. Naranasan po nila yung grabing kahirapan sa buhay.
before they became mighty in the Lord, bago sila naging mighty sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kagaya po ni Moses, kagaya po ni Elijah, kagaya po ni Prophet Abraham, before sila naging mighty, amen, naranasan muna nila yung hirap, naranasan muna nila yung grabing sakripisyo, grabing pagtitiis, grabing sakit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya ang sabi po dyan, huwag nating ipanalangin na, Lord, tanggalin mo yung problema, tanggalin mo yung sakit, tanggalin mo yung hirap. Hindi po tayo lalago. Amen. Hindi po tayo lalago kung tatanggalin ng Panginoon ang sakripisyo, ang hirap, ang sakit sa paglilingkod. Hindi po tayo magiging tunay, dalisay, sakdal at kaaya-ayang mananampalataya. Kaya ang ipag-pray po natin na, Lord, kung dumarating yung hirap, kung dumarating yung sakit, kung dumarating yung pagsubok, kung dumarating ang kahirapan sa paglilingkod, ang aming dalangin, Panginoon, ay palakasin mo at patatagin mo ang aming mga pananampalataya. Kung yan po ang magiging daan, subit. Kung yan po ang magiging daan na tayo po'y maging matibay, kung yan po ang magiging daan upang tayo po'y maging matatag, maging karapat-dapat tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon, subiit, hayaan nating mangyari, hayaan nating maganap kung yan po ang magiging paraan ng Panginoon upang tayo po ay maging karapat-dapat. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Meaning that our biggest pain that we experience can result in our greater joy. Mga minamahal, ang ibig sabihin, mga minamahal ko, yung mahirap, pinakamahirap, mga minamahal na pagsubok, yung pinakamahirap at pinakamasakit na sakit na ating mararanasan, mga minamahal, ay magbubunga po ito ng mga minamahal, dakilang kaligayahan, higit na kaligayahan, mga minamahal, ang ipagkakaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hayaan lang po natin, mga minamahal, ang proseso ng ating mahal na Panginoon. Kung ang proseso ng Diyos, mga minamahal, ang pagsubok ang kanyang gagamitin upang tayo po'y tumibay, lumago at maging karapat-dapat, hayaan nating kumilos ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Ang sabi rito, mga minamahal, sa 1 verse 4 sa Tagalog, na siyang umaaliw sa atin, ang ating mahal na Panginoon. He is our comforter. Amen. Walang ibang umaaliw sa atin, mga minamahal, kundi ang ating mahal na Panginoon. Kinakasangkapan niya ang kanyang salita para aliwin tayo. Kinakasangkapan niya ang kanyang mga ngaral para aliwin tayo. Kinakasangkapan niya ang ilan sa ating mga kapwa mananampalataya para aliwin tayo. Ang kanyang matamis na presensya, kinakasangkapan ng Diyos upang tayo po ay aliwin. Ang sabi rito, nang siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa magitan ng pag-aaliw na inaliw din naman sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po'y kinukomport, inaaliw tayo ng ating mahal na Panginoon in the times na tayo po ay nakaka-experience ng kahirapan, mga minamahal, pagsubok sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, na andyan po yung intervention, nag-intervene ang ating mahal na Panginoon, kinukomport tayo, inaaliw tayo ng ating, hindi niya hinahayaan na tayo po'y malugmok. Amen. Gumagawa ang Panginoon ng paraan para tayo po ay makomport, tayo po ay maaliw. Sapagkat ang sabi ng Biblia, inaaliw tayo ng Panginoon upang kung dumating naman ang panahon na meron tayong kapatid, mga minamahal, nasa gitna ng panlulumo, mga kapatid natin na nanghina, mga kapatid natin na lalamig sa paglilingkod, mga minamahal, kung paano naranasan natin yung pag-aliw ng Panginoon, mga minamahal, yun din naman ang gagamitin natin para makaaliw tayo sa ating mga kapwa mananampalataya. Sabi ng Bible, encourage one with another. Pray one with another. Encourage one with another. Tayo po ay nagpapalakasan sa isa't isa. Kaya nga po tayo merong fellowship. Ganon kahalagang fellowship. Ganon kahalagang pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang purpose po nito is to encourage one with another. Tayo po'y dumadalo ng Miyerkules, dumadalo tayo ng Biyernes, dumadalo tayo ng Linggo. Ang purpose is to encourage one with another. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ang sabi rito, when they are in trouble, God used you, He used us to be able to give them the same comfort that has given unto us. Gagamitin ng Panginoon, mga minamahal, yung na-experience nating comfort na galing sa Panginoon. Dahil kung walang comfort ang ating dakilang Diyos, hindi tayo bibilang ng 2 taon sa paglilingkod. Say amen.
Hindi tayo bibilang ng 5 taon sa paglilingkod kung walang comfort na galing sa Panginoon. Hindi tayo tatagal ng 10 taon, 15 taon sa paglilingkod kung walang comfort na galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y nakakapag-sustain, nakapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mga minamahal, all the time na andyan po ang pag-aaliw at pag-comfort ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang God used our sorrows and pain to strengthen us and encourage others to trust God, mga minamahal. Yun po ang layunin ng Panginoon. Kino-comfort na tayo para tayo po'y palakasin. Amen? Hindi para manghina tayo, kundi palakasin ang ating pananampalataya at tayo rin ang gagamitin ng ating mahal na Panginoon para turuan na magtiwala ang iba. So yung experience natin, mga minamahal, yan ang gagamitin ng Panginoon. Gagamitin mo para maging kasangkapan ka ng Panginoon para yung mga nanghihina ay palakasin. Palakpakan po natin ang ating dikilang Diyos. Ang pangatlo, mga minamahal, ang sabi rito, let not yourself filled with negative thoughts and negative emotion. It will sink you down. Huwag mong hayaan daw po, huwag nating hayaan na ang ating puso, ang ating sarili ay mapuno ng mga negatibong pag-iisip at mga negatibong emosyon, mga minamahal. Dahil dyan tayo masisira, dyan tayo lulubog, dyan tayo tatalikod. Maaring mawalay tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon kapag hindi natin guarded yung ating isip, yung ating mga puso. We need to guard our heart, we need to guard our thoughts. Mga minamahal, huwag nating hahayaan bilang mananampalataya na tayo po ay mapupuno, mapupuspos tayo ng negatibong emosyon. Yung negatibong pag-iisip, yung negative thoughts, mga minamahal, huwag daw nating hayaan yan ng ating puso at isip. Mapuno tayong mga negatibong, mga minamahal, emosyon at mga negatibong kaisipan. Ibig sabihin, mapuno ang ating puso ng mga pag-aalinlangan sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating hayaan ng ating puso ay mapuno ng pag-aalinlangan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Everybody shout, praise the Lord. At sabi rin, but rather let your heart overflow with worship. Let your heart overflow with thanksgiving. Instead na hayaan mo na ang puso mo ay papuno ng pag-aalinlangan, hayaan mo na ang puso mo ay mapuno ng emosyon, mga minamahal, negatibong emosyon, ang isip mo ay punuin ng mga negatibong pag-iisip, mga minamahal, but rather let your thought overflow with worship. Let your heart overflow with thanksgiving. Mga minamahal, instead na magpakapuno ka ng mga negatibong kaisipan, negatibong emosyon, hayaan mo na ang puso mo ay mapuno, mga minamahal ko, ng pagpupuri at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. In the end, kapag hayaan mo mapuno ang isip mo ng mga negatibong kaisipan, ikaw lang din ang manghihina. Kapag mapuno ang isip mo ng mga negatibong emosyon, negatibong kaisipan, tatamarin ka ng manalangin, tatamarin ka ng magpuri, tatamarin ka ng dumalaw. Wala pong exempted dito. Kahit preacher ka pa, kahit manggagawa ka pa, kahit matured ka pang Kristiyano, kahit matagal ka pang naglilingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon, kapag hinayaan mo na ang puso mo ay mapuno ng mga negatibong kaisipan, hayaan mo ang puso mo mapuno ng mga negatibong mga minamahal damdamin, ikaw ay mawawasak, manghihina ka, manlalamig ka, mga minamahal. Kaya't itinuturo natin na maging aware ang anak ng Panginoon. Instead na hayaan natin na mapuno tayo dahil dito sa lupa, habang tayo naghihintay sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, maraming ginagamit ang kaaway na umuudyok sa atin ng mga negatibong kaisipan. Say amen. Maraming ginagamit ang kaaway para udyokan tayo upang ating puso ay magkaroon ng mga negatibong emosyon. Yung mga negatibong emosyon, hindi yan makakatulong sa ating paglago. Yung mga negatibong kaisipan, hindi yan makatutulong upang tayo po'y maging mainit, maging maningas sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakast out yan. Demons of thoughts. Di ba? Kinakast out natin yan. Demonyong kaisipan, negatibong damdamin, mga minamahal, mga negative emotion, negative thoughts. Yun ay kinakast out natin, mga minamahal. Dahil kapag hindi po natin yan sawayin at hayaan lamang natin na malunod ang ating kaisipan, mapuno ang ating kaisipan ng mga negatibo at mga negatibong kaisipan, ganun din naman sa mga negative emotion, tayo po ay manghihina.
Magugulat ka na lang, nag-grave na ang Holy Spirit. Magugulat ka na lang, hirap na hirap ka nang maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Magugulat ka na lang, mga minamahal, wala ka ng gana sa pagpapagamit. Wala ka ng gana sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaninong gawa yun? Yun ba'y gawa ng kaaway na bilang Kristiyano, huwag dapat nating hayaan na magtagumpay ang anumang gawa ng kaaway. But rather, let your heart overflow with worship. Overflow with thanksgiving. Hayaan mo ang puso mo na mapuno tuloy ng pagpupuri, mapuno tuloy ng pagsamba. Hayaan mo ang puso mo nang mapuno, mga minamahal, ng pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nandoon ang ating kalakasan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag ang puso mo ay puno ng mga negatibong kaisipan, negatibong emosyon, na hindi makakatulong sa iyong paglilingkod, maapektuhan ka hanggang na manlulumo ka na. Amen? Amen? Dapat ang Kristiyano, kapag tayo po'y nasa gitna ng pagtuturo, pagtutuwid, nasa gitna tayo ng mga pagsubok, mga minamahal, the more na tayo po ay, mga minamahal, lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi po yung kapag tayo po'y magpagsubok, tayo po'y may mga kahirapan, may mga problema at suliranin, mga minamahal, magmumukmuk na lang tayo doon sa gilid. Magmamaktol na lang tayo doon sa gilid, mga minamahal. Huwag po nating idamay ang ating paglilingkod. Halimbawa, meron kayong konting alitan ng iyong beloved husband, ng iyong beloved wife, mga minamahal, huwag din yung idamay ang paglilingkod ninyo sa mahal na Panginoon. Huwag din yung idamay ang pagdalo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, amen. Nag-away kayong mag-asawa, hindi nadadalaw sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Anak ka, napagalitan ka ni nanay, hindi nadadalaw sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Idinadamay ang gawain ng Diyos. Idinadamay ang pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kunting kilos lang ng kaaway, damay pati ang pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ang matalinong Kristiyano, mga minamahal, nagpapasya ng mabuti at maayos na pagpasya. Inuuna palagi niyang hanapin ang kaharian at katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So instead na tayo po'y magmukmok, instead na tayo po'y magmaktol, instead na lunurin natin ang ating mga puso ng mga pagdadamdam. Amen? Masyado kasi minsan tayong emosyon. Praise the Lord. Kunting salita lang pinapalawak natin. Ganun minsan ang Kristiyano, di ba? Kunting sabi lang, kunting may narinig lang na konti, mga minamahal, pinapalawak, pinapalaki, hanggang sa sumasabog, mga minamahal. Bilang Kristiyano, dapat maging matalino tayo. Huwag natin palakihin ang problema. Kunting problema lang, ayusin. Amen? Para hindi na humantong doon sa malaking problema. Dahil kapag ang malait na problema, hindi natin ayusin, lalaki. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ang sabi nito, worship have power to change our perspective into God's perspective. Yung pagsamba sa mahal na Panginoon, that's why we need to, mga minamahal, fill our heart, let our heart overflow with worship. Let our heart overflow with joy, with thanksgiving. Bakit po? Yung worship, may kapangyarihan nito para baguhin yung ating mga minamahal, mga pananaw, yung perspective natin. Dahil kapag kulang tayo ng prayer, sometimes yung mga perspective natin ay nagiging karnal. Amen? Yung mga pananaw natin nagiging karnal. So kailangan natin ipag-pray, kailangan natin sumamba. Dahil ang ating pagsamba ay may kapangyarihan upang baguhin ang ating mga pananaw papunta sa pananaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Worship have power to break the chain of mga minamahal frustration. Sometimes dahil ang puso natin, isip natin ay puno ng mga negatibong kaisipan, mga negatibong emosyon, nagiging frustrated na tayo. Nagkakaroon na tayo ng anxiety, mga minamahal. Nadidepress na tayo, which is kung iisipin lang, kasalanan mo rin, mga minamahal, isang malaki mo ring pagkakamali dahil hinahayaan mo ang isip mo na mapuspos ng negatibong kaisipan, negatibong emosyon, nagiging cause na ikaw ay unti-unti nang nanghihina at nanlulupaypay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Si Pablo, si Silas, sila po ay nabilanggo. Amen? At alam po ninyo ang pagkadelikado ng kanilang kalagayan dahil kinabukasan papatayin sila. Amen? Amen? Sila hinuli, hindi dahil sila kriminal,
Sila hinuli hindi dahil sila mamamatay tao. Sila hinuli hindi dahil sila magnanakaw. Sila hinuli dahil sila nangangaral ng ebanghelyo at salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nung sila po'y mabilanggo, kinabukasan papatayin silang dalawa. Amen? Pero si Pablo, si Silas, hindi sila nagpadaig sa mga negatibong emosyon. Hindi sila nagpadaig sa mga negatibong kaisipan, mga minamahal. Nakatali ang kanilang kamay, nakatali ang kanilang mga paa, pero ang kanilang bibig ay hindi po, mga minamahal, nakatalikala. Anong ginawa ni Pablo? Anong ginawa ni Silas, mga minamahal? Although na napaka-imposibleng sila'y makawala, sapagkat 4 ang pintuan ng karsel before sila makalabas. At bawat pintuan, may 2 sundalong nakabantay. Nakakadena ang mga bawat pintuan ng karsel. Ang kanilang kamay ay nakakadena. Ang kanilang paa ay nakakadena. Napaka-imposible sila makalabas at makalaya. Ngunit sa Diyos ay walang mahirap, mga minamahal. Kaya wag nating hayaan na manatili ang pagkagapos ng problema sa atin. Huwag nating hayaan na manatiling nakagapos tayo, mga minamahal, sa mga frustration sa buhay. Huwag nating hayaan na manatili tayong nakagapos sa mga bagay na ating kinakatakutan. Kaya hindi tayo makamubuon dahil natatakot tayo. Maraming bagay na ating kinatatakutan. Amen? Kailangan gayahin natin si Pablo, si Silas, mga minamahal. Hindi nila hinayaan na mapagtagumpayan sila ng takot, although na napaka-imposible na sila'y makalabas mula sa pagkabilanggo. Sila'y umasa at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang kanilang ginawa? Mga minamahal, they worship the Lord. The song, mga minamahal, praises to the Lord. Sila'y umawit ng mga salmo. Sila'y umawit ng mga himno. Sila'y umawit ng makalangit ng mga espiritual. Habang nakatali ang kanilang kamay, nakatali ang kanilang mga paa, inawitan nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Yun po ang solusyon. Amen? Hindi yung may problema ka, magmukmuk ka lang sa kwarto. Lumabas ka ng kwarto, magpuri ka. Awitan mo ang ating mahal na Panginoon. Hindi yung may problema ka, magmaktol ka na lang sa gilid. Amen? Lumuhod ka, umawit ka, magpuri ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag mahipo mo ang puso ng ating mahal na Panginoon, yung mighty hand ng ating mahal na Panginoon, kikilos po yan. Magugulat ka, dahan-dahan niyang bibigyan ng kalutasan ang iyong mga problema. Amen? Even though that is impossible, but God, there is nothing impossible. Walang mahirap, walang imposible kapag mahipo natin ang Panginoon. May mabigat kang problema, huwag magtago lang sa kwarto, huwag magmukmuk, huwag magmaktol, bumangon ka, lumuhod ka, umawit ka ng makalangit na mga awitin. Maramdaman mo yung panibagong kalakasan galing sa ating mahal na Panginoon. Sometimes, ang attitude natin ng mga Kristiyano, kapag nasa problema, nasa kahirapan, nasa pagsubok, ang Kristiyano nagmamaktol, nagre-rebelde, punong-puno ng question sa kanyang puso't kaisipan, hindi po yan makakatulong. Gayahin natin si Pablo, gayahin natin si Silas, inawitan nila ang ating mahal na Panginoon. Ganoon ka makapangyarihan ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po ay nakaka-experience ng mga pagsubok, purihin ang ating dakilang Diyos. Nakakaranas tayo ng kahirapan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay nakakaranas ng kawalan, nakakaranas tayo ng mabibigat na mga problema. Wala pong ibang dapat gawin ng Kristiyano, kundi purihin at awitan ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po ay nasa matinding panganib, wala na tayong mapupuntahan, wala na tayong malulusutan, purihin ang ating dakilang Diyos. Year 1990, nagkaroon po ng 7.7 magnitude earthquake sa dako ng Baguio. At isa po, mga minamahal, ang Hyatt Hotel na nag-collapse. In that day, mga minamahal, 50 persons ang namatay, maliban doon sa missing. 50 katao on that day, mga minamahal, 50 ang namatay, maliban doon sa mga missing, sa hindi pa nakita. At ang nakakalungkot doon, meron tayong isang kapatiran na adult square at isang children's square. Apo niya, magkasama sila doon sa Hyatt Hotel na yon. Habang sila nandun, nag-collapse yung building. Amen? At alam po ninyo, mga minamahal, 3 araw na hindi po sila nakita ng rescue team. Amen? Gutom na sila, uhaw na sila, sila'y pagod, napakadilim sa ilalim
ayon po sa kanilang patotoo, hindi nila alam kung paano lalabas. Left and right, merong debris. Left and right, merong pong mga gumuhong, mga simento, mga minamahal, sa kanilang kaliwa, sa kanilang kanan, sa kanilang harapan, merong gumuhong mga simento. Hindi po sila makalabas, mga minamahal. Ikatlong araw, gutom na sila masyado. Ikatlong araw, sobrang uhaw na nila, mga minamahal. Alam po ninyo, mga minamahal, sila'y umiiyak na maglola doon. Sabi nung isang bata na Children's Square, sabi niya, Lola, magpuri tayo sa mahal na Panginoon. Lola, magpuri tayo sa mahal na Panginoon. Humingi sila ng tubig, pero paano silang mabibigyan ng tubig? Mga minamahal, hindi nga sila makalabas, walang makapasok sa sobrang kapal ng mga debris. Sila umawit. Nagpuri sila sa mahal na Panginoon. Siyempre, ang Kristiyano, kapag nasa ganyang critical na mga sitwasyon, mga minamahal, malapit tayo sa puso ng Panginoon, di ba? Kapag may problema ka, ang sarap magpuri. Kapag may problema ka, mga minamahal, nakataas yung dalawang kamay mo, unat na unat. Grabe yung halos abutin mo ang Panginoon. Kaya minsan, mabuti rin kung ang Kristiyano ay may problema. Mainam din sa Kristiyano kung mayroong pagsubok. Mainam din sa Kristiyano kung na dumaranas ng kahirapan. Dahil sa kahirapan, sa problema, pagsubok, mga minamahal, napapalapit tayo sa ating relasyon, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kag walang problema, walang pagsubok, walang karamdaman, kapag magpuri, magtaas ng kamay, nakaganon lang. Ha? Hindi nga may taas, nakaganon lang, mga minamahal. Kung papalakpak, walang kabuhay-buhay. Pero pag may pagsubok, pag may problema, pag may kahirapan, amen, kapag may hinihingi, grabe, eager sa paglapit sa mahal na Panginoon. Gigil na gigil sa paglapit sa mahal na Panginoon. Grabing iyak, grabing pagsusumamo. Everybody say amen. Pero pag walang problema, pasigawin mo ng praise the Lord. Praise the Lord. Ha? Walang kalotoy-latoy, mga minamahal, walang kagana-gana. Pero kapag may problema, pag sinabing praise the Lord, praise the Lord! Grabing sumigaw, grabing pumalakpak, grabing magpuri, grabing umawit. Ang mahal na Panginoon. Di ba? Nararanasan po natin yan. Everybody say amen. Ganun ang kanilang kalagayan. Nung sila'y gutom na, uhaw na, walang tubig, sabi ng Children's Square na po, Lola, magpuri tayo sa mahal na Panginoon. Sila'y umawit. Mga minamahal, isang awitin pa lang. Amen. Di ko alam kung anong alam nilang kanta, pero isang awitin pa lang, tumutulo na yung kanilang luha. Dahil nasa critical silang sitwasyon, nasa critical silang kalagayan. Alam ninyo, mga minamahal, habang sila'y umaawit, habang sila'y nagpupuri, mga minamahal, pinaulan ng mahal na Panginoon, yung tubig ulan, pumatak hanggang sa pinaka-ilalim na kanilang kinalalagyan, mga minamahal, nakainom yung maglola ng tubig, nagpasalamat sila sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Tingnan mo yung kilos ng pagpupuri. Kahit ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon ay pwede nating, mga minamahal, hangyoon, pwede nating hilingin na gawin niya kung anong inaasam ng ating mga puso. Biglang pumatak ang ulan, nakainom ang maglola. 5 araw na. Hindi pa rin sila na-rescue, mga minamahal. Sa kanilang kalagayan, sa kanilang, wala na po silang pag-asa. Pero yung maglola, nagpupuri pa rin at umaawit sa ating mahal na Panginoon. Kahit hinang-hinana ang kanilang katawan, latang-lata na ang kanilang pisikal na katawan, may mga sugat po sila, mga minamahal, pero nagpuri pa rin sila, umawit pa rin sila sa ating mahal na Panginoon. Alam ninyo ang himala ng Panginoon, pagdating ng 5 araw, grabing himala ng Diyos. Yung kulisap, firefly ba? Kulisap, ginamit ng mahal na Panginoon, pumasok doon sa nag-collapse na building hanggang sa nakarating sa kanila. Napakadilim, pero yung firefly na yon, yung kulisap na yon, yun ang ginamit ng Panginoon na ilaw. Yun ang kanilang sinundan hanggang sa sila ay nakalabas. Sinong nagpadala ng kulisap, mga minamahal? Walang iba. Kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon kabuti ang mahal ng Panginoon. Kapag mahipon natin ang puso ng ating dakilang Diyos, makikita mo yung pagkilos ng mahal na Panginoon. Kaya't bilang Kristiyano, ano man ang kalagayan natin, ano man ang problema natin kinakaharap, ano man ang critical na sitwasyon na ating kalagayan, ano man ang nararamdaman ng ating damdamin, hindi po yan, huwag nating hayaan yan na maging hadlang sa ating pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kahit tayo nahihirapan, umawit pa rin sa Diyos. Kahit tayo nasa pagsubok, purihin pa rin ang mahal na Panginoon.
Panginoon. Kahit tayo po ay nasa bibigat na problema, nasa kritikal na sitwasyon, awitan pa rin natin ang mahal na Panginoon. Dahil kapag mahipo natin ang puso ng Diyos, kikilos ang kamay ng mahal na Panginoon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos sa mga oras nito. Ating ibigay ang papuri sa mahal na Panginoon. Karapat dapat kang sambahin. You are worthy to be praised, Lord. You are worthy to be worshipped. Karapat dapat kang purihin, mahal na Panginoon. Karapat dapat kang sambahin. Ano man ang kalagayan natin, ano man ang kaguluhan ng lupa, ano man pagsubok na yung kinakaharap ngayon, kapatid, huwag mong hayaan ng pagsubok na yan ay harangan ka sa pagpupuri. Patuloy na magpuri, patuloy na umawit, sumamba sa ating dakilang Diyos. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Karapat dapat kang nasa langit. Karapat dapat kang purihin. Ang iyong kapangalan, ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat lubog. Yes, Lord. Hallelujah. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Yes, Lord. Sabay-sabay tayo umawit. Pangalan kang Pananahan, kahit na ang mundo'y puno ng kaguluhan, paligid pa natin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Yes, hallelujah. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa aming daraanan, di maanina, matisod man kami sa aming daraanan. Hallelujah. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. Sabay-sabay tayo magpuri. Sa iyong pangalan kami mananahan.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Glory to Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sabi ng awitin, mga minamahal, paligid man ay hindi maunawaan. Yung buhay na minsan, napakagulo. Minsan naranasan natin. Minsan unfair. Nagtatanong tayo, bakit ganito, bakit ganun? Litok-lito tayo, minamahal. Minsan sobrang bigat na ng ating pinapasan. Parang gulo-gulo ng ating mga paligid. Jesus is the Prince of Peace. Ang Panginoon ay may kapangyarihan mag-ayos ng lahat ng bagay. Gaano man kawasak, gaano man kagulo, buhol-buhol naman ang takbo ng ating mga buhay. Nauunawaan tayo ng mahal na Panginoon. Ang kailangan natin gawin ay lumapit, magpakumbaba, purihin, awitan ng mahal na Panginoon. Dahil kapag mahihipo natin ang puso ng Diyos, kikilos ang kamay ng mahal na Panginoon. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Manalangin po tayo, minamahal. Dakilan mapagpala naming Ama sa langit, mga pangyarihan sa lahat. Alam namin, Panginoon, nasa iyo ang solusyon ng lahat ng bagay. Ikaw lamang ang makapag-aayos ng lahat ng bagay. Dalangin namin, mahal na Panginoon, yung gabay at patnubay sa bawat isa sa amin. Huwag mong hayaan, mahal na Panginoon, kami mawalay sa iyong mga kamay, bagkus ibigay mo sa amin ang kalakasan, ang katatagan sa paglilingkod sa iyo. Na patuloy na magpurit, umawit sa iyo, mahal na Panginoon, dahil batid namin na hindi po nakatabo ng iyong pandinig. Hindi po maikli ang iyong mga kamay upang kami tulungan sa mga sitwasyon na aming kinakarap. Sa ganang amin, wala kaming magagawa, mahal na Panginoon. Ngunit alam namin na tapat ka na nangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Patnubayan mo kami, mahal na Panginoon, na aming malampasan at mapagtagumpayan ang mga pagsubok at dagok sa buhay na dumarating sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, mga minamahal, abang ramdam natin ang presensya ng Diyos, ipataw natin ng ating kabilang kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawan na may mga karamdaman. Sawin natin, problema, malutas, karamdaman, gumaling sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Sa ating mga webcast viewers, ilagay po ninyo ang inyong kamay sa mga parte ng inyong katawan na may karamdaman, kabilang kamay sa screen ng inyong mga gadget. Sama-sama tayong manalangin, minamahal, sa oras na ito. Mapagbala namin Ama sa langit, mga pangyarihan sa lahat. Diyos na dakila buhay at mapagpala sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na pastor. Iunat mo po ang iyong mapagbalang kamay, mahal na Panginoon. Ipatong ito sa ulo ng bawat isa sa amin. Anumang karamdaman ay gumaling, anumang problema ay malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness and sickness be healed, problem be solved, infirmities cast out in the mighty name of Jesus. Mga karamdaman, panghina, panlupaypay, panalamig, dem sa leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang mga kahirapan, anumang demon ng kawalan, mga panghina, mga panlulupaypay, mga panlulubong spiritual, sa pangalan ni Jesus, cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa oras na ito. Tayo pong natin tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. And jump 3 times. Express our love toward there is Papa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Say, I love you. I love you. There is Jesus. I love you. There is Lord. I love you. There is Jesus. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon.